Magandang araw sa inyo, Sir Dan. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Marco at nais ko lang sanang ibahagi itong naging karanasan ko nung minsan akong pauwi sa aming bahay. Hindi ko na lamang babanggitin kung saan banda ito sa Kabisayaan, pero nasa gawing kanluran po ito at nangyari taong 2011. Dahil pista sa kabilang baryo at merong perya, nagpasya nga akong pumunta roon. Ilang ulit ko pang pinilit yung aking kapatid na sumama, ngunit ang sabi po nito ay ayaw raw talaga niya. Inalok ko pa nga siya na ililibre ko siya ng pagkain doon, pero talagang tumanggi ito. Dagdag pa niya ako na lang daw yung umalis dahil talagang natatakot daw siya. Tinanong ko pa nga siya kung ano nga bang rason ng kanyang takot. Pero ang sabi po nito ay tsaka na lamang daw niya sasabihin kapag nakauwi na ako, lalo at hindi naman daw ako naniniwala sa kanyang rason. Mapilit po akong tao, kaya hindi ko nga siya tinantanan hanggang sa magsalita na nga ito. Ang sabi pa nito, may gumagalang yanggaw raw sa kabilang baryo. Bale ang baryo pong yon ay madadaanan ko kapag pupunta ako sa isa pang baryo na merong pista at perya. Saglit nga akong natigilan dahil sa kanyang sinabi. At medyo napatawa pa nga po ako noon ng mahina. Sinabihan ko siya na magbe-20 anyos na siya, pero naniniwala pa rin siya sa mga aswang. Hindi naman umimik yung aking kapatid at muling sinabi na hindi raw talaga siya pupunta. Noong mga panahong yon, wala akong nagawa kung hindi yung maglakad ng mag-isa. Dala ko lamang noon yung debateryang flashlight at patalim na palagi ko namang sinusukbit sa aking tagiliran. Nagpaalam na nga ako sa aking mga magulang at sinabi na uuwi rin ako bago mag-alas 12. Hinabilinan na lamang ako na mag-ingat sa aking daan pa uwi at wag daw maghanap ng gulo sa perya, pati na rin sa sayawan kung sakali. Tumango naman ako sa kanila at doon ay nagsimula na nga po akong maglakad. Habang naglalakad noon ay panay pa yung pag-iling ko. Iniisip ko kasi na wala naman akong kwentong naririnig patungkol sa bagong yanggaw na gumagala sa kabilang baryo. Napasambit na lamang ako ng pabulong sa aking sarili na baka gawa-gawa lamang yon ng aking kapatid upang hindi nga ito makapunta. Batid ko rin kasi na taong bahay itong kapatid ko at malamang sa malamang ay umandar na naman ang kanyang katamaran. Ipinagpatuloy ko yung aking paglalakad at sinantabi yung isipin patungkol sa bagong yanggaw. Habang naglalakad noon ay may mangilan-ngilan akong taong nakasabay at patungo rin sa kabilang baryo. Naging panay po yung kwentuhan namin ng isang lalaki noon na sa aking pagkakatansya ay nasa 40 anyos na rin. Nagtanong nga po ako sa kanya noon kung narinig na rin ba niya ang patungkol doon sa kwento ng aswang sa kabilang baryo. Pero napailing na lang po ito at ang sabi ng lalaki ay wala siyang naririnig na kwento patungkol sa bagong yanggaw na gumagala. Pero kung sakali raw na makasagupa ko yon, kinakailangan kong mag-ingat dahil mas agresibo raw yung mga yon kung ikukumpara sa mga aswang na matagal nang nahawaan. Kung baga raw, talagang sabik pa sila sa sariwang karne. Nagpasalamat naman ako dito at dahil medyo mabagal nga siya sa kanyang paglalakad, ay nagpaalam na lang akong mauuna. Nung mag-isa na lamang akong naglalakad, naging panay po yung aking pagpalinga-linga sa paligid. Parang nanood talaga sa isipan ko yung sinabi ng lalaki at iniisip ko na kailangan kong maghanda kung sakali mang totoo yung kwento sa akin ng aking kapatid. Pagdating ko sa kabilang baryo, minadali ko nga yung aking mga hakbang.
Hindi ko na rin nagawa pang lumingon dahil baka sinusundan ako ng kung anumang nilalang. Medyo napapraning na rin po ako noon dahil maliban sa mag-isa lang akong naglalakad, may naririnig pa akong mahihinang paghuni ng ibong tikling sa paligid. May mga nakapagsabi kasi sa akin na paminsan-minsan daw ay ginagaya ng aswang yung tunog ng ganong ibon. Hindi ko nga lang po alam kung alam ba ninyo yung ganong ibon. Lalo ko pang binilisan yung aking paglalakad at sa kabutihang palad ay nakarating ako sa baryong merong pista nang hindi naman ako hinaharangan ng yanggaw o kung anumang nilalang. Napabuntong hininga na lang po ako noon at agad na dumiretso sa perya upang tumaya. Kalagitnaan ako ng aking pagtataya noon nang makarinig naman ako ng kwento sa aking katabi at sa kanyang kasama. Sinabi nito na meron umanong natagpuang bangkay sa kabilang baryo. Natuyong-tuyo na raw ito dahil wala ng dugo. Wakwak rin daw yung tiyan ng bangkay at wala na rin daw mga lamang loob. Agad namang nagkomento yung isa nilang kasama na totoo nga raw yung kwento patungkol sa yanggaw. Napalunok ako noon ng aking laway at sa hindi ko inaasahan ay nakaramdam ako ng takot. Kaya para maiwasan kong makarinig ng kanilang pagkukwentuhan, napagpasyahan kong lumipat na lamang ng pwesto. Kinilabutan kasi ako noon kahit pa na hindi naman ako gaanong naniniwala sa mga katulad ng ganong kwento. Tumagal ng halos 3 oras pa ako sa perya at hindi ko na nagawa pang pumasok sa sayawan dahil iniisip ko na kailangan ko nang makauwi bago mag-alas 12. Kahit na hindi ko kasi aminin ay nangangamba na rin ako na baka harangan nga ako sa daan ng sinasabi nilang yanggaw. Nagmadali akong umalis noon sa perya at dire-diretso ako sa aking paglalakad. Sa mga unang minuto ng paglalakad ko ay meron pa akong mga nakakasabay pero hindi ko sila pinapansin. Inaasahan ko noon na may makakasabay nga akong pauwi na talagang hanggang sa baryo namin. Subalit pagkarating namin sa daanan kung saan merong palis na kalsada ay bigla nga pong lumiko yung mga nakasabay ko doon. Nanlamig yung bato ko dahil mag-isa na lang ulit akong naglalakad. Upang ihanda yung aking sarili, hinugot ko yung patalim na nasa tagiliran ko. Hinawakan ko yun ng mahigpit at wala akong naging pakialam kung meron mang makakita sa akin na may hawak akong ganon. Bahala na kung ano man yung kanilang isipin. Kailangan kong ihanda yung sarili ko. Bulong ko pa nga po noon sa aking sarili. Ipinagpatuloy ko yung aking paglalakad hanggang sa may napansin nga akong parang kumakalos ko sa aking likuran. Iniisip ko noon na baka dahil lamang yon sa mga dahong aking naaapakan, kaya hindi ko na nga po nilingon yon. Noong nakalayo na nga ako sa perya, doon ay mas lalong nanlamig yung bato ko. Maliban kasi sa kaluskos na parang nakasunod sa akin, ay muli kong naririnig yung paghuni ng ibon na parang nasa ibabaw lamang ng ulo ko. Inilawan ko pa nga yung bandang uluhan ko, pero wala naman akong nakikita. Dahil unti-unti nga akong binabalot ng takot, mas lalo kong binilisan yung aking paglalakad. Napalunok na lang ako ng laway ko noon nang makita kong malapit na pala ako sa punong mangga. Bali yung punong yon ay hindi naman po gaanong matayog. Habang papalapit ako ng papalapit doon, ay meron akong napapansin. Parang yumuyog-yog yung mga sanga kahit hindi naman mahangin noong mga panahong yon. Dulot ng aking pagtataka, itinoon ko nga yung liwanag ng aking dalang ilaw doon. Pero wala naman akong nakita. Inakala ko noon na baka may dumapong ibon lamang at agad ding umalis. Bunsod po nun, ipinagpatuloy ko yung aking paglalakad hanggang sa tumapat na nga ako sa punong yon. Saktong nasa may tapat na nga ako ng punong yon nang makarinig ulit ako ng huni ng ibon na talagang kakaiba.
Alam kong naroroon po ito sa puno, kaya't inilawan ko po muli yun. At sa hindi ko inaasahan, may nakita kong hubog ng kung anumang nilalang na nakakubli roon. Ngunit bago ko pa man makumpirma kung ano nga talaga yung naroroon, ay dinuraan po niya ako sa aking mukha. Tinamaan nga po ako sa aking mata at pisngi, na talagang napapikit ako. Meron talagang dumura sa aking mukha. Napahawak nga po ako agad sa aking mukha at nakapako yung bagay na idinura sa akin ng kung anumang nilalang na iyon. At sobrang baho po nun. Parang laway ng tao na hindi nagsipilyo ng higit 1 linggo. Basta parang malansa na nabubulok. Noon nga ako napaisip na baka aswang nga yung naroroon at sinubukan po niya akong harangan. Napamura ako agad at hinamon kung ano man yung nilalang doon. "Hindi ako takot sa'yo." Sigaw ko pa kahit nanginginig na nga yung aking mga kamay. Hawak ko pa rin po noon yung flashlight at patalim. Inilawan ko nga yung sanga upang alamin kung saan naroroon yung aswang. Ngunit wala po akong nakitang kahit na anino nito. Alam ko sa aking sarili na hindi ako nagkakamali dahil nakita kong may hubog ng nilalang na nagtatago sa isang sanga at yun nga po yung dumura sa akin. Napamura ako noon habang ginagala yung aking ilaw sa may mangga. Ilang minuto rin akong naroroon, pero nang mapansin kong wala nga roon yung nilalang ay nagpasya na lamang akong magpatuloy. Nagtaka ko noon dahil parang meron talagang dumura sa akin. At paano ko naman ipaliliwanag yung mabaho at malagkit na likido na tumama sa aking mukha. Nilampasan ko na nga yung puno ng mangga habang panay pa rin yung aking pagpunas ng laway. Naduda nga akong laway ng aswang. Ginamit ko na nga po noon yung aking damit bilang pamunas. Walang humpay yung aking pagmumura dahil sa nangyaring hindi ko inaasahan. Noong nasa mga 10 dipa na nga po yung layo ko mula doon sa puno ng mangga, ay sinubukan ko nga pong lingunin yon. Nasakto rin noon na bigla na namang yumugyog yung sanga roon. Kaya sinipat ko nga po ng maigi yung puno ng mangga. At walang ano-ano, tumambad sa akin ang isang tao na napakaitim ng balat. Nagbabaga po yung mga mata nito. Agad nga akong napamura. At kahit na nag-aalangan ay hinamon ko po siya ng isang labanan. Sinabi kong hindi ako natatakot at papatayin ko siya dahil sa kanyang ginagawa. Wala akong naging pakialam kung agresibo man siya. Tulad nga ng sinabi sa akin ng lalaking nakasabay ko nang patungo pa lamang ako sa perya. Walang naging reaksyon yung nilalang sa aking sinabi. At sa halip, napatitig lamang ito sa akin. Na parang sinusukat kung hanggang saan yung aking kaya. Walang ano-ano, ay bigla na lamang po itong lumundag pa ibaba. Nang makalapat na nga po yung kanyang mga paa sa lupa, ay bigla po itong yumuko. Nang mga panahong yon, nakalapat na rin ang kanyang mga kamay sa lupa. Napansin ko na gumagalaw yun ng bahagya, kaya iniisip ko na baka sugurin nga po nito ako. Umangil yung nilalang na iyon at nagsimula na nga rin pong maglaway. Sinubukan pa niyang duraan ulit ako, na hindi ko nga po may paliwanag kung bakit niya ginagawa yon. Pero dahil malayo yung kinatatayuan ko sa kanyang pwesto, ay hindi nito ako naabot. Napamura ko dahil sa kanyang ginawa. At hinamon pa siyang subukan pa niyang lumapit sa akin at muli akong duraan at titiyakin kong itatarak ko sa kanyang lalamunan yung hawak kong patalim. Habang nasa ganong sitwasyon nga po ako, hindi ko pa rin alam kung bakit niya ako dinuduraan at kung anong pakay nito. Bunsod nun,
ay tinanong ko nga siya kung bakit niya ginagawa yon. Subalit sa halip na sumagot, ay kumahig po yon at mabilis na gumapang patungo sa aking direksyon. Nung halos 3 hakbang na lang po siya at mararating na nga niya yung harapan ko, may narinig akong sigawan sa hindi kalayuan. Natigilan po bigla yung aswang nang mangyari yon. At agarang napalingon sa bahagi kung saan nagmumula yung mga ingay. At doon ay nakita ko rin na merong mga taong naglalakad. Ang ilan pa nga sa kanila ay tumatakbo habang merong hawak na sulo. Nais ko sana noong saksakin yung aswang na iyon upang hindi na nga po ito makagalaw at mahuli siya ng mga tao. Pero naging mabilis po yung paggalaw nito at tumakbo na po siya patungo doon sa may kasukalan. Pagdating ng mga tao sa aking harapan, tinanong nga po nila ako kung nakita ko raw ba yung nilalang na itim yung balat at nagbabaga yung mga mata. At dahil doon, itinuro ko nga po kung saan ito pumunta. Sinabi ko rin sa kanila na dinuraan nga ako ng aswang sa mukha sa hindi ko malamang dahilan. Pero wala po silang reaksyon sa sinabi ko. At sa halip, ay tumakbo sila upang sundan yung nilalang na tumatakbo pala sa mga tumutugis sa kanya. Meron na rin palang ibang nakakita, kaya't hinabol daw nila ito. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng gabing yon. Naghalo na kasi yung galit at takot sa nilalang na iyon. Dahil palalim na nga ng palalim yung gabi at nangangamba kong muli kong makasagupa yung yanggaw na iyon. Talagang nagmadali na ako sa aking paglalakad. Halos patakbo na nga rin eh. Ni hindi na nga ako noon nakalingon. Kahit pa na may naririnig rin akong mahihinang paghuni doon sa malayo. Hanggang sa makarating sa aming bahay, ay iniisip ko pa rin kung ano nga ba talaga yung naging pakay ng aswang sa akin at kung bakit niya ako dinuduraan. Ikuwento ko yon sa aking mga magulang at maging sila ay hindi alam kung bakit ginagawa yun ng aswang na aking naikwento. May nakapagsabi na baka nais daw nitong hawaan ako. Pero ang sabi naman ng iba na nakaalam din ng aking karanasan, baka tinatakot lamang daw ako ng aswang na pagtripan. At ayon pa kay tatay, baka may kung anong dahilan daw na hindi nga namin alam. Basta't yung mahalaga daw ay hindi daw yun pumasok sa aking bibig. Magmula po noon ay hindi na nga po ako nagpapagabi sa daan. Talagang nadala nga ako sa aking naranasan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po.